Good morning guys. Pang second vlog ko to ngayong Tuesday. Ano po, mag-iiwan na ako ng puso habang naglalaba yung misis ko ron para mamaya gigisa ko na lang siguro sa sardinas to. Teterno ko ron sa nakabili siya ng isda ron sa kapitbahay namin eh. May naglalako rito maglalaot na ng isda eh. Kaya sabi ko tama-tama, gigisa ko naman tong puso sa gulay. Eh habang nagtitinda, habang walang bumibili, hiwain ko na para mamaya may gulay kami mga guys. Bahala na kung ano, kasi parang kasi mas marunong ang asawa ko rito. Pag ginanon niya pwede na raw eh. Tingin ko malambot na, baka pwede na to. Pag ginaganon niya ng kuko niya parang malambot na eh. Bahala na pag patigas to. Kung naman kakain siya kasi katagalan ko na lang ang gisa eh. Kasi alam niyo ba yung ang laki-laki nito kanina nung inumpisahan ko, siguro ganito kalaki ang natira ganito na lang, ang dami palang tinatanggal dito. Dalawang piraso. Ay bagay, pwede na rin ito basta maraka may gulay. Ang dami palang natatanggal dito pag magluluto kayo. Isahin ko para mamaya teterno namin dun sa isdang nabili niya, yung naglakong maglalaot dito, nakapitbahay namin. Maganda yung may isda tapos may gulay. Guys, pa magluluto kayo nito, parang tip lang kasi base sa experience ko, anuhin nyo muna po ng mga 1 kulo, tapos kumukulo yung tubig, magsalang muna kayo. At pagkulo nun, ilagay nyo na po siya. Huwag nyo pagtatagalin kasi papalambutin nyo pa naman ito pag kinita nyo eh. 1 kulo tapos itapon nyo yung unang kulo para medyo matanggal yung pait. Kasi dati diniretso ko eh, ang pait ng kinalabasan. Tapos may ganun pala dapat yun para yung iba naman, ewan ko, may diskarte na mata, parang nilalamas muna sa asin at tubig sa babanlawan. Eh matrabaho pa yun, pakulo na lang, tapos sabay tapon nyo, salain nyo. O pagkasala nyo, yun ang igisa nyo, medyo nabawasan na yung pait. Ayun, ganun. Dati hindi ko ginanon, pag sa pait parang may abdo. Saka huwag kayong magtataka pagka nagluto kayo, pagka laki-laki ang matitira, liit lang. Ang laki ng matatanggal. Saka hindi ko na hinihiwa ng pinong-pino kasi yung iba pag gano'n ito pino eh. Ako hindi ko na po masyadong Pilipino kasi gusto ko yung pag sinusubo ko siya, yung medyo napipil ko talaga, nalalasahan ko siya. Pag pinong-pino kasi minsan ang hirap kainin, nalayo-layo. Gusto ko yung medyo may pagkagat mo ng gulay, yung medyo buo siya pag sinubo mo. Parang siya, ginisang pinaksiw. Gigisa ko lang po sa sardinas, tapos lalagyan ko ng siling panigang tsaka konting suka, parang style paksiw, tapos luya, ganoon. Pero gigisa ko muna. Ewan ko kayo kung anong magandang lutong alam nyo sa puso. Yung iba naman, pagkapatapos na, inaano nila ng konting gata. Nakakapagdagdag ng ng sarap. Nilalagyan ng konting gata. Habang nanonood ng TV, habang nagtitinda. Pero, importante, huwag kong mawawalan. Ito pa yung dinala sa kanya nung may naglako rin isang araw eh. Ang dami, 7 piraso. Dadalawa na nga lang ngayon eh. Paborito ko itong puso kaya binili niya lahat eh. Alam niya ang gusto ko ito eh. 7 piraso itong malalaking puso eh. Dati kami nagdala sa amin yung 1 sako. Sabi ko, huwag naman, hindi namin kainin lahat yan. Eh ngayon, papito-pitong piraso na lang siya kung magdala. Ewan ko sa inyo inuko yung mga puso na yun. Sabi ko kahit paborito ko yan, hindi ko naman kayang ubusin yung 1 sakong puso na yan. Yun yung nagdadala po sa akin nung bunga nung banaba, yung gamot. Siguro walang makuhang dahon ng banaba, pinagkukuha yung puro puso rin sa kagubatan, inubos yung puso ng mga saging. Yun ang dinala sa akin dahil sabi ko paborito ko puso. Kaso 1 sako, kahit paborito ko, pag 1 sakong gano'n, mauubos mo ba yun?
Eh matagal na akong hindi nagpupuso. Ito na lang ulit, uling bumalik siya. 7 piraso dala niya. Are you ready? O sige po mga guys, hanggang dito na lang po uli. Ano sasabihin ko eh? God bless you. Paalam na po. Kuya Mon Vlog, keep safe, keep healthy. Always trust God. Maraming salamat po sa Diyos. Bye bye po.